Praise God, isang magandang gabi po sa bawat isa mga kapatid. At habang tayo po ay naghihintay, amen, atin papurihan muna ang ating dakilang Diyos ng mga awit na makalangit. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'king walang hanggan, iniwin mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay mapiling, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa Praise God muli mga kapatid. Hintay lang po tayo ng ating mga kapatid na nakikinig. At ilang minuto po tayo po ay magsimula na sa pag-aaral at salita ng Panginoon. At sa muli tayo ay makinig ng awit patungkol sa ating Panginoong Jesus. Because He lives, I can face tomorrow.
Praise God po mga kapatid. Sa oras nito mga kapatid, tayo'y nadako na sa salita ng ating Panginoon. Tayo po'y mag-aaral ng kanyang salita mga kapatid. Alamin, sisiyasatin natin mga kapatid, amen, ang mga pangako ng Diyos sa bawat isa. Kung meron po kayong mga Biblia, inyong pumbuksan, amen, ating pumbuksan ang ating Biblia. In the book of Hosea, chapter 4, verse 6. Ito po ang nasusulat sa aklat ng Hosea 4:6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote. Siyamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalimutan ang iyong mga mata. The King James Version, mga kapatid, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest, not to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget my children. Tayo manalangin, dakilang Diyos at mapagpala ka, Panginoon. Narito po kami lumalapit sa iyong harapan. Alam namin, Panginoon, na sa oras nito, alam mo ang aming ginagawa. Alam mo, Panginoon, ang aming mga pagkukulang. Sa kabila nun, Panginoon, ay naging mabuti ka sa amin. Lord God, Jesus, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang malaman ang mensahe na nais mo sabihin para po sa aming lahat, Panginoon, sa mga makikinig at nakikinig na aking mga kapatid, Panginoong Jesus. Gabayan mo sila, tulungan, Panginoon, o God. Amin lahat, Panginoon, sa aming kinakaharap na krisis, Panginoon, na salot. Lord God, Jesus, protect us with your precious blood. Lord God, we know that without you, we can't do nothing. Lord God, we pray in your mighty name, Jesus' name. Touch our hearts, O God, Jesus. And turuan mo kami sa mga bagay na hindi pa namin nalalaman. In your mighty name, Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. So makikita nyo po sa inyong mga screen ng ating topic sa oras nito. Beware and be aware. Babala at maging handa, mga kapatid. Amen. Sa ating teksto, mga kapatid, na kung saan nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng karunungan. Nais tayo ng Diyos na tayo ay mag-aral ng kanyang mga salita upang hindi po tayo, mga kapatid, maging bulaan o hindi po maging sinungaling sa harap ng marami, bagkos pagtibayin natin ang salita ng Panginoon. Kaya may babalaan Diyos, mga kapatid, sa mga tao. Beware, mga kapatid, to those na nagre-reject ng Word of God, mga kapatid. Mag-ingat tayo, mga kapatid, sa ating Diyos. Beware means to be careful, to act in a way that show you know that they may be danger or trouble. According to Merriam Dictionary, mga kapatid, to be on one's guard, to take care of. So, merong, mga kapatid, kailangan tayong ingatan. Merong mga babala, mga kapatid, na dapat natin malaman. Merong mga bagay na tayo dapat, may mga paalala na dapat natin malaman, mga kapatid. Hindi lang sa ating mundo, mga kapatid, kundi even in our spiritual nature, mga kapatid. Ang Diyos po ay nagbigay din ng mga babala o paalala. Kailangan po tayo po ay
magkaroon ng katalinuhan, dapat po tayo ay magkaroon ng kaunawaan sa mga bagay-bagay para po hindi po tayo maligaw. Para hindi po tayo mga kapatid, amen, makuha nung kahit na sino mga kapatid, amen, para hindi po tayo madaya. Kailangan po pagbulay-bulayan natin, amen, yung mga paalala at babala ng Diyos. And be aware mga kapatid, amen, sa mga bagay na nangyayari. Aware means knowing that something such as a situation, condition, or problem exists. Feeling, experiencing, or noticing something such as sound, sensation, or emotion. Knowing and understanding a lot about that is happening in the world or around you. Amen. Kailangan daw tayo maging aware mga kapatid sa mga nangyayari sa atin. Kailangan daw po mga kapatid, amen, lagi tayong handa, lagi tayo mga kapatid, amen, naka-guard. Dapat lagi natin alam yung mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Lalo na sa panahon natin ngayon mga kapatid, marami mga naglalabas sa fake news. At bilang Kristiyano mga kapatid, babala po mga kapatid na ingat tayo sa mga fake news. Amen. Imbis na mag-share tayo mga kapatid na hindi tayo sigurado doon sa information na ating nakuha, bakit hindi na lang po word of God ang ating ipasa? Bakit hindi na lang po mga kapatid salita ng Diyos ang ating ibigay? Dahil minsan mga kapatid, dahil sa mga maling balita, maling information mga kapatid, maraming tao o maraming mga kapatiran mga kapatid ang mas nababahala, maraming kapatiran ang nagpapanik. Pero kung ang salita ng Diyos ang ating ibibigay mga kapatid, ako'y naniniwala na ang bawat isa po ng ating mga kapatid ay magkakaroon ng kapanatagan. Kaya po, ang ating mga pinopost, ang ating mga sinishare ay siguraduhin nating tama. Ganun din po sa salita ng Diyos. Amen. Dapat alam din po natin yung ating pinapasa. Dapat po tama rin yung ating mga sinasabi dahil marami na po sa ating mga kapatid ngayon na natatakot. Amen. Maraming nagtatanong bakit hindi daw natin pinaglalaban yung ating faith. Bakit pumapayag daw tayo na hindi daw magkaroon ng church mga kapatid. Amen. Hinahayaan daw natin na ang ating gobyerno ang umibabaw sa ating pananampalataya kaysa mga kapatid sa ating dakilang Diyos. Amen. Natatakot sila na baka ito na daw po ang malapit na dumating ang ating Panginoon. Ako po'y naniniwala mga kapatid sa salita ng Diyos na ang Panginoon ay hindi basta-basta darating. At ito mga nangyayari sa atin mga kapatid ay hindi po ito, amen, yung wakas na ng pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil kung ating pag-aaralan, kailan ba darating ang ating Diyos? Sa panahon po na hindi tayo handa. Sa panahon po mga kapatid na tayo nagsasaya, katulad nga ng tinuro ng ating butihing pastor mga kapatid, sa panahon na nagsasaya, nagiinuman, nagpapangasawahan mga kapatid, that's the time na babalik ang ating Panginoon. Pero ngayon po, itong crisis na to mga kapatid, bagamat pinatigil muna po ng ating government, amen, ang ating pagsamba mga kapatid, pero hindi po ito maka-apekto sa ating faith, because even ang ating president mga kapatid ay nananawagan na magkaroon ng sama-samang panalangin. So mga tuwid mga kapatid, amen, huwag kang mabahala, huwag kang matakot, huwag kang mag-isip ng kung anong-ano, because mas lalo mo pang patatagin, mas lalo mo pang palalimin ang pagkakilala mo sa ating Panginoong Hesus. Mas lalo kang magtiwala, amen. Itong nangyayari sa atin, dapat mas lalo tayong manalig sa ating Panginoong Hesus. Huwag tayo magtiwala sa kung ano-anong sabi-sabi mga kapatid. Wagkos ibigay natin yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Psalms 118 verse 8, my favorite verse mga kapatid.
It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Amen. Sa Diyos lang po tayo magtitiwala. Maraming mga nangangako sa atin, lalo na mga kapatid, ang politician, amen, na bibigay ng tulong. Salamat sa Diyos kung sila po yung magbigay. At salamat din sa Diyos kung hindi. Dahil bilang anak at lingkod ng Diyos, bilang nakakilala sa dakilang Diyos, I believe mga kapatid na hindi po tayo pagkukulangin ng ating Panginoon kailanman. Hindi po siya nagkulang sa kanyang pangako panahon na magkakagutom mga kapatid. Amen. Hindi hahayaan ng Panginoon, amen, na ikaw po, ako po ay magutom mga kapatid, o hahayaan ng Diyos na tayo po mahirapan. Sabi nga sa libro ni David mga kapatid, Psalms, wala siyang nakitang matuwid o lingkod ng Diyos o naglilingkod sa Diyos na nakaranas ng kagutuman. Amen. Dahil kung iisipin po natin mga kapatid, amen, si Elijah, nung siya po'y nagtago, amen, kay Brother Joseph Elijah. Kay Elijah mga kapatid, amen, na nagtago sa may kuweba, amen, kahit siya'y natakot kay Jezebel mga kapatid, amen, hindi pa rin siya pinabayaan ng Panginoon. Pinapadalhan pa rin po siya ng tulong. Pinapadalhan pa rin po siya ng pagkain araw-araw. Sa pamamagitan ng tao, mga kapatid, ng kaibigan niya, no. Sa pamamagitan ng uwak, na kung saan ang uwak, mga kapatid, ay sumisimbolo, mga kapatid, amen, ang hindi maganda. But still, ginawa pa rin Diyos, mga kapatid, amen, gumawa ang Diyos ng paraan. Kaya, huwag tayong, amen, basta-basta maniwala sa mga bagay na hindi maganda. Beware and be aware mga batid sa ating mga naririnig, sa ating mga nababasa. Amen. Imbis na magkaroon tayo ng takot, imbis na magkaroon tayo ng pangamba, magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y naniniwala na sa anumang oras, ang Diyos ay pwedeng bumalik. Wala pong taong nakakaalam, walang sino man mga kapatid ang nakakaalam nito mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang. Ngunit ang Diyos mga kapatid, amen, hindi niya hayaan na hindi rin tayong maghanda o hindi tayo makapaghanda. Ang Diyos po ay nagbigay ng ilang mga paalala. Amen. God gave us mga kapatid instruction, or binigyan tayo ng signs mga kapatid, to be aware, amen, dun sa mga babala na ating makikita mga kapatid. If we read mga kapatid, Matthew 24, amen, ito'y pamilyar na at madalas na nating naririnig, lalo na sa panahon na ito yung madalas na ginagamit. In Matthew chapter 24 o Mateo 24:3, at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano magiging tanda ng iyong pagparito at katapusan ng sanlibutan? Ang kausap po nila dito ng mga disipulo ay ang ating dakilang Diyos mga kapatid. So nagtatanong sila kung ano ang tanda ng pagbalik or the second coming or the coming of Jesus Christ our Lord, God's Savior, and the end of the world mga kapatid, ang katapusan ng sanlibutan. Natanong nila mga kapatid, gusto kasi nila siguro na maging handa. Gusto nila mga kapatid maging aware. Amen. Sa mga bagay na pwedeng mangyari. In verse 4, sumagot po ang ating dakilang Diyos na si Jesus. At sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami.
At mangangagkarinig kayo ng digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mga gulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So nagbigay ng tanda mga kapatid, amen, ang ating dakilang Diyos. Kung babasahin natin ang book of 24, amen, ang conclusion ng Diyos dito mga kapatid ay maging handa tayo. Be ready always mga kapatid, amen. At nagbigay ng ilang tanda upang maging aware tayo o maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Ang kung saan daw po makakarinig tayo o maraming lalabas na bula ang Kristo. False Messiah mga kapatid na magpapanggap na sila ang Kristo at ililigaw ang marami. Ito po hindi nalingid sa atin mga kapatid, amen. Ito po ay nagaganap na. Ito po ay ating naririnig, iba't ibang tao, iba't iba na po, sino-sino na po ang nagclaim na sila po ang Messiah mga kapatid, sila ang Kristo or sila ang appointed son mga kapatid ng ating Diyos. At marami na rin ng mga tao ng kanilang nailigaw. Kaya kailangan mga kapatid maging marunong tayo. Beware sa kanilang mga kasinungalingan. Beware mga kapatid na tayo kanila madaya. And be aware sa kanilang mga strategy mga kapatid. So, isa sa tanda ng Diyos, ng dakilang Panginoong Hesus, may mga lalabas na bulaang Kristo. At sumunod, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ito'y bagay mga kapatid, amen, na hindi natin pwede pagbulaan mga kapatid, na nakaraan lang ang Iran at ang Amerika po ay nagkaroon ng digmaan at ilang panig ng mundo mga kapatid ay nakarinig tayo ng digmaan mga kapatid o mga gyera mga kapatid, amen. So yan po'y sunod-sunod na nagaganap mga kapatid sa atin. At ang sabi dito, ingatan ninyo na huwag kayo magulumihanan, sapagkat kailangan itong mangyari datapwat hindi pa ang wakas. So yung mga naririnig natin mga kapatid, amen, hindi pa daw po pala ito yung wakas. Huwag kang matakot, huwag kang magulumihanan, huwag kang mangamba mga kapatid, bagkos mas lalo kang magtiwala, lalo mong pag-initin ang yung pananampalataya, pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Amen. Yung paglindol mga kapatid, ito'y naranasan na sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, even maging sa buong mundo mga kapatid. Kagabi nga lang ang isa sa ating mga kapatid na taga Davao ay nagpa-pray mga kapatid dahil kagabi po ang Davao po muli ay nakaranas ng paglindol. So, makakaranas daw ng lindol sa iba't ibang dako. Magkakagutom mga kapatid, amen. At sanhin ito ng tagutom mga kapatid ay ang isa siguro ay ang pestilence mga kapatid, kung saan salot. Kaya ito yung ating nararanasan mga kapatid. But hindi pa naman tayo ganun nagugutuman mga kapatid. I believe na ang tagutom dito mga kapatid ay wala ka ng supply talaga na makakain. Bagamat may ibang lugar mga kapatid na nagugutoman, tagutom mga kapatid. But tayo bilang Kristiyano, amen, tayo po ay hindi pa po nakakaranas ng tagutom. So salamat sa ating dakilang Diyos mga kapatid. Kaya sabi, huwag tayo magulumihanan, huwag kang matakot, amen, dahil ito po ay hindi pa wakas. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So yung nation against nation, kingdom against kingdoms, famines, pestilence, earthquake,
All these are the beginning of sorrow. So pasimula pa lang po yan. This is not the end, mga kapatid. Amen? Dahil ang susunod dyan, mga kapatid, amen, ay kailangan mas lalo tayong tumibay sa ating Panginoon. If you read Matthew 24, malalaman natin, mga kapatid. But the Bible tells us, mga kapatid, kung bakit naganap yan, kung bakit nangyayari yan, hindi para takutin tayo. Hindi po tayo, mga kapatid, para mabalisa tayo. Hindi para tayo po ay magulumihanan. Bagkus tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na tumawag sa Panginoon. Imagine, mga kapatid, amen, kung gaano ang good, mga kapatid, na bagay na nangyari o epekto ng isang virus, mga kapatid. Tayo po ay nagkaroon ng panahon sa Diyos. Nakita siguro ng Panginoon, amen, na tayo'y busy na. At ito'y magaganap at magaganap, mga kapatid. Ito po yung pestilence ay magaganap at magaganap po sa atin. Ayaw man natin o gustuhin man natin, mga kapatid. Ang importante po ay mas lalo natin pagtibayan. Ang ilan sa atin, laging sinasabi po, busy sila. Wala silang time manalangin. Wala silang time na magsimba. Amen. Kaya, eto po, may time na tayo. Amen. All things work together for good to them who love God. Ngayon, walang pasok na isang buwan, mga kapatid. Amen. Siguro naman may time ka, may time tayo na pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kung wala kang ginagawa, kung busy ka, kung hindi ka busy, mga kapatid, amen, huwag ka na po mag-TikTok. Bagkus magbasa ka na lang ng Word of God. I-share mo na lang yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Huwag na kung anong bagay, mga kapatid. Amen. Mas kailangan natin ngayon sa panahon nito i-share ang Word of God. Ang hirap po mag-evangelism na kung saan kakatok ka pa, yung iba minsan wala sa kanilang tahanan. This is a right time. We need to use, mga kapatid, amen, ng tama ang pagkakataon na ibinigay sa atin. Amen. Yung mga classmate nyo, yung mga katrabaho nyo, amen, yung mga kakilala natin, I believe na nasa bahay lang sila, mga kapatid, amen. At yung iba dyan ay naboboring na sa araw-araw na tulog, kain, amen. So, yung iba, mga kapatid, tapos na sa kanilang mga gagawin, amen, naghahanap ng panibagong libangan. So, ito yung time para po ibahagi natin yung salita ng Panginoong Hesus. Habang may pagkakataon pa po tayo, habang tayo po ay binibigyan pa ng Diyos ng oras para mas paglalimin pa ang ating pananampalataya sa Kanya. Kailangan, mga kapatid, amen, ay meron din tayong gawin habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Things we need to do. Number 1, amen, search for the truth. Maghanap ka, mga kapatid. Hanapin mo, siyasatin mo kung nagdududa ka pa sa iyong kinalalagyan sa oras na ito, kung meron pang agam-agam sa iyong puso. To search the truth. Kung sino ba ang Diyos sa buhay mo? Kung ano ba ang Diyos sa buhay mo? Amen. Because the truth shall set us free. According to John chapter 8 verse 32. Huwag mo hanapin ang relihiyon. Huwag mong hanapin ang
mabuting pastor. Huwag mo hanapin mga kapatid, amen, ang kung saan ka lang magiging komportable, but search for the truth. Just pray to God na dalhin ka mga kapatid at ipaunawa sa iyo kung ikaw man ay kung meron pa man dito na naguguluhan. Pray sa ating Panginoon. This is the right time na kausapin ng ating Panginoon. Second mga kapatid, the things we need to do. Second, preach the gospel. Ang ating mundo mga kapatid, ang ating bansa, ang ating district mga kapatid, amen, ang ating rehiyon, amen, ang ating rehiyon ay puno-puno ng bad news. May namatay sa ganito, tinamaan ng sakit na ganito, lumala yung karamdaman, no? Amen? Puro ganun ang ating naririnig. That's why this is the right time to share and to preach the Word of God. Because the Word of God is a good news. Yung mga bad news na ating naririnig ay ating pong palitan mga kapatid, amen. Ibalik natin mga kapatid, ating palitan ng good news. Na meron Diyos na handa pong makinig, na meron pong Diyos na handa pong tumulong, na meron pong Diyos na handang makinig, tumulong sa bawat suliranin na ating pong nararanasan. Kaya po, huwag kang matakot. Amen? Marami ako nakikita ngayon mga kapatid, na mga kapatiran, hindi nahihiya sa TikTok kung ano-ano pinaggagawa. Pero pagdating sa pag-share ng Word of God, nagtuturuan. Amen? Doon sa kanilang ginagawa, wala silang pakialam na yung kanilang mukha magpapapangit. Amen? O kung ano mang mangyari sa mukha nila, wala silang pakialam. Pero sa kaluluwa mga kapatid, amen, dapat tayo makialam. Kailangan mga kapatid, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Amen? Huwag tayong makigaya mga kapatid sa gusto ng sanlibutan na ito. Because be unique as a Christian. Wala man si pastor, hindi ka man nakikita ni pastor, wala man ng mga kapatiran, hindi man ito nakikita ng mga kapatiran, but still, amen, share the Word of God. Meron pong mga internet o kapamaraanan mga kapatid para po tayo ay magbahagi ng salita ng Panginoon. Mag-post ka sa wall mo ng memory verse, mag-live stream ka, pangaral mo ang Word of God. Amen. Maraming paraan, umawit ka sa ating Panginoong Jesus. Amen. We need to preach the gospel. We need to share the good news. Amen. Tama na ang bad news. Nakaka-stress. Amen. Good news naman po. According to Mark 16 verse 15, we need to preach the gospel ng ating Panginoon. Number 3, things we need to do, study the Word of God. Amen. Kailangan po tayo'y mag-aral ng salita ng Panginoon upang kung humarap man tayo sa harapan ng Diyos, amen, hindi po tayo mahihiya. Na yung Bible natin ay inaalikabukan na, yung Bible natin ay kinain na. Sabi nga, kaya mahaba ang buhay po ng ipis, ay ang ipis po, kinakain niya ang Word of God. Kaya po mahaba daw ang buhay ng ipis. So kung gusto rin natin humaba ang buhay natin, amen, the Bible tell us
man shall not live by bread alone, but in every word that proceedeth out of the mouth of God. So, pagbulay-bulayan natin, amen, kumain din tayo ng salita ng Diyos, amen, upang humaba rin po ang ating mga buhay. At upang maging handa tayo sa kung may magtanong man, kung may amen, magtanong about sa kaligtasan, tayo po ay handa na mayroon po tayong maisasagot. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study the word of God. Pag-aralan mo baka, amen, ang lagi mo lang nababasa ay yung pinapabasa ng pastor. Amen. This is the right time, mga kapatid, para dumami ang ating memory verse. Amen. Hindi yung puro isang verse lang, mga kapatid. Sa loob ng isang taon, isang verse lang. So, binigyan tayo ng pagkakataon, gamitin natin to sa tamang paraan. Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Number 4, things to do, mga kapatid. Still, we need to live in a holy life. Wala man nakakakita sa atin, mga kapatid, na pastor, wala man nakakakita sa atin na mga kapatiran o elders sa church. Still, living a holy life. Dahil, mga kapatid, amen, may Diyos, may dakilang Diyos, mga kapatid, na laging nakatingin sa atin. Nagmamasdan kung ano ang ating ginagawa. Nagmamasdan niya, mga kapatid, kung anong sinasabi. Amen. 1 Peter 1:15 verse 16. We need to be holy because our God is holy. In all manners of conversation, be holy because our God is holy. Kaya, may nakakita man o wala, amen, huwag mong isipin, mga kapatid. Kaya, beware kung sa tingin mo na walang nakakakita sa iyo. Beware kung sa tingin mo walang nakakarinig sa mga sinasabi mo. You need to be aware na meron Diyos na laging nakikinig. Yan, sabi ng salita ng Diyos, kung ano ang iyong binubulong sa loob ng kwarto mo, ay siya mong sinisigaw sa bubungan. Kung ano ang iyong ginagawa sa dilim, ay siyang nahayag sa kaliwanagan. Amen. That's why we need to live in a holy life. Number 5, keep the fire burning. Keep the fire burning, mga kapatid. Yung apoy na sa atin, yung apoy ng banal na Espiritu ng Diyos, yung ating na-experience, nakabutihan ng ating Panginoon, yung nag-aalab na Espiritu, mga kapatid. Dito po masusubukan kung tayo ba ay tunay na nag-aalab. Na kahit na wala tayo sa church, magpupuri ka pa rin ba? Kahit wala tayo sa loob ng iglesia ng Diyos, kahit wala si pastor, magpupuri ka pa rin ba? Kung sa church, mga kapatid, amen, yung pagpupuri mo, amen, ikay sumasayaw, ikay pumapalakpak, ganun pa rin ba ang ginagawa mo? O baka mamaya unti-unti nang namamatay. Amen? Beware, mga kapatid. It is fearful thing to fall in the hand of God. Be aware. Kapag namatay po ang Espiritu, o ang apoy ng Espiritu sa atin, nakakatakot ang manlamig. Hayaan natin ang apoy na ating naranasan ay patuloy na sa atin ay mag-alab. Patuloy sa atin, mga kapatid, amen, ay mabuhay, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko, salamat sa Diyos, may apoy ako ng Espiritu. Amen. Bakit?
Dahil sabi nga ng mga doktor o mga eksperto, mga kapatid, na ang virus daw po ay hindi namamatay, ang virus daw po ay namamatay o hindi nagtatagal sa mainit. Ang virus daw po ay madaling mamatay kapag mainit. That's why nagpapasalamat ako sa Panginoon, Lord, salamat sa apoy na iyong binigay. Ang virus ay hindi magtatagal. Ang virus ay mamamatay dahil sa init. Pero, beware. Kapag nanlamig ka, baka dapuan ka ng virus. Kapatid, huwag mong hintayin na kung saan ang virus na ito ay hindi po COVID. Kundi ang virus na ito ang papatay sa ating spiritual. Kaya unti-unting manlalamig sa pagtitiwala sa Panginoon. Keep the fire burning. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay ang siyang selyo. Ito po'y selyo na ibinigay ng Diyos sa bawat isa para sa kanyang pagbabalik, tayo'y kanyang makasama. Kapatid, kaibigan, mga magulang na sa bahay, huwag mong hahayaan na mamatay ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Huwag mong hayaan na kainin ka ng pangamba. Huwag mong hayaan na patayin ka ng iyong pag-iisip na hindi maganda. Kung ang iyong kaisipan ay punong-puno na ng puro bad news, read the Word of God. Dahil ang Word of God ay good news. Huwag mong hayaan na ikaw po ay hindi madatnan ng Panginoong Hesus. Na hindi naglilingkod sa Kanya, na ikay naglalamig. Beware. Beware. Babala po. Ito po yung panahon para hindi na tumalikod. Ito yung araw para hindi ka na mag-isip ng hindi maganda. Ito yung araw para mas lalo ka magtiwala, mas lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Ito yung araw, mga kapatid, para mas lalo natin pagsigawan kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin sa kabila ng mga nararanasan natin na hindi po maganda. God is still good to us. God is still faithful to us. Sa paglabas natin, mga kapatid, amen, hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Minsan, mga kapatid, napaisip ako, amen, paano ba maiwasan ang COVID? Baka mamaya pag sandal mo, tinahawaan pala. Yung plastic na binili mo, mga kapatid, amen, pag bili mo sa palengke. Kung ganun kaisipan, mga kapatid, amen, ang lagi kong ipapasok, baka mamaya isang araw, sa ospital na ng mga nasiraan ng ulo ko mapunta. Pero dahil mabuti ang Diyos, before na tayo umalis, kung bibili tayo ng pagkain o pangangailangan, may Diyos na handang tumulong, pumotekta sa atin. Pray to God. Kaysa mag-isip tayo ng kung ano-ano. Pray to God, mga kapatid. Amen. Kailangan mas lalo natin pag-initin,
mas lalo natin paglawigin ang salita ng Diyos, mas lalo tayo maging tapat sa ating dakilang Panginoon. Bago ko po magtapos mga kapatid, for the conclusion, in Philippians chapter 2 verse 12, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Si Paul po ay nakikiusap. Amen. Sa mga taga-Pilipos. Yan nga kami mga pastor, mga kapatid, itong Philippians, Book of Philippians, amen, ay Book of Pilipinas. Amen. Ito yung sinasabi natin, Book of Philippines, ang Philippians. No? So, inaari minsan namin, mga kapatid, na ito yung sinasabi, inaari natin na ito sa atin sinasabi ni Paul, na mga minamahal niya, sumunod tayo. Amen. Hindi lamang pag nandyan siya, o nandyan ang ating pastor, makinig tayo sa ating pastor dahil ang ating pastor po ay binigay sa atin ng dakilang Diyos para maging tagapangasiwa, magbigay sa atin ng karunungan, mga kapatid. Kaya nandyan man siya wala, mga kapatid, ano man ang pangangailangan, yung ating mga obligation, mga kapatid, ay ating pa rin gawin. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Hindi fear na natakot ka sa Diyos, but fear na gumawa ng kasalanan, fear na umalis sa presensya ng Panginoon, because it is fearful thing to fall in the hand of God. Kapatid, kaibigan, you need to be aware. At beware doon sa nag-iisip na ang Diyos ay hindi totoo. God is so good to us. God is so good. Tapat siya sa anumang pangako na kanyang binitawan. Manalig ka lang, magtiwala. Magtiwala tayo sa Panginoon. Magtulungan. Na ang Diyos ay kikilos. God will bless us sa bagay na hindi natin naasahan. Kaya kung ikaw may naboboring sa oras na ito, kapatid, mas mabuti na Word of God na lang ang pagkaabalahan mo. Mas mabuti na mas palalimin pa natin yung ating pananalig, ang ating pagtitiwala at pagpakilala sa ating dakilang Diyos. Muli, amen, beware sa gustong magkalap ng mga maling information, lalo na ng Word of God. That's why we need to be aware. Kailangan alam natin kung ano ang sinusulat o kung ano ang nakasaad sa salita ng Panginoon Diyos. Pagpalain po ang bawat isa ng ating dakilang Diyos. Sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Tayo po ay magpapasalamat sa kabutihan ng dakilang Diyos na ibinigay sa atin. Lord God Jesus, we glorify your name. We praise you, God Jesus, in the highest praise. Without you, Lord, we can't do nothing, O God Jesus.
Panginoong Hesus, narito ang iyong mga anak na kung saan sa kabila ng mga pangyayari, may mga puso pa rin, Panginoon. Ang aming mga puso pa rin ay handa magpuri at magpasalamat. Panginoong Hesus, salamat po sa oras na iyong binigay upang mapakinggan ang salita. Ang mga babala at mga bagay na dapat namin malaman. Lord God Jesus, hallelujah. Ako po'y nananalangin at ang bawat isa na nasa tahanan na nakakarinig ng tinig nito, kung isa man sa pamilya nila o isa man sa kanila ang nakakaranas, Panginoon, ng pakiramdam na hindi maganda, Lord God Jesus, in your mighty name, we pray the healing, O God Jesus, right now. Hindi po maiksi ang iyong kamay para hindi maabot ang mga pangangailangan na kagalingan. Lord God, sa aming mga kapatid na ngayon, O God Jesus, ay nag-iisip kung ano ang kanilang kakainin. Lord God Jesus, ikaw ang nagsabi na huwag naming alalahanin ang araw ng bukas kung ano ang naming kakainin, anino ang aming susutin. Pagkos, hayaan namin ang bukas ang mag-alala para sa Kanya. If we live in you, God Jesus, we trust in you that you can supply all our needs according to your riches and glory. Your grace is sufficient to us, O God Jesus. Sa mga mahal namin sa ibang lugar, mahal namin kapatid na sa OFW na wala sa piling ng kanilang pamilya, sa mga pamilya na kanilang kasama, Lord God, protectionan mo sila ng iyong banal dugo. Ang bawat saints, Panginoon, ang house of worship, ang bawat mahal namin sa buhay, Panginoon, protectionan mo, Panginoong Hesus, ng iyong banal na dugo. Iparamdam mo ang iyong pagmamahal sa amin na hindi po kami nag-iisa. Ikaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon. Tapat sa iyong pangako. Hindi ka nagkulang. Panginoon, marami pa po sa mga mahal namin sa buhay ang di nakakakilala sa iyo, God Jesus. Gamitin mo, Panginoon Hesus. Gamitin mo kami. Bigyan ng kalakasan, karunungan, katalinuhan ang gagaling sa iyo kung ano ang aming gagawin upang ibahagi ang iyong salita. Lord God, we pray in your mighty name, Jesus Christ of Nazareth. We claim the healing right now. In Jesus' name, we declare healing, O God Jesus. In your mighty name, we declare blessing. We declare protection, O God Jesus. Hallelujah. In your mighty name, Jesus' name. In your mighty name, Jesus. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw lang, Panginoon, ang makakasagot sa amin. Sama-sama kami nagtitiwala na hindi magtatagal ang salot na ito. Sinasaway namin ang COVID-19 in your mighty name, Jesus' name. In your mighty name, Jesus. Salamat po, Panginoon Hesus. In your mighty name, Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Salamat. Salamat po sa dakilang Diyos. Salamat po sa inyong panandaliang pakikinig. Amen. Pagpalain pa po ng Diyos ang bawat isa sa atin, saan man po kayo naroroon. Amen. We can do all things through Christ who strengtheneth us, mga kapatid. Gagawa natin ang lahat ng bagay dahil meron pong Diyos sa buhay natin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Saan man kayo naroroon, amen, ang pagmamahal ng Diyos ang
manguna at maranasan nyo. Salamat po sa inyong pakikinig. Amen. Praise God. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 we sing, ayo, 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 oh, there is no one like our God, no one, there is no one like our God, there is no one like our God, there is no one like our God. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless